Mga idol, mainit ang usap-usapan sa NBA. Si DeMarcus Cousins ay nag-react sa rumors na gustong i-trade ng Dallas Mavericks si Anthony Davis. Ayon sa kanya, a deal to the Warriors would be interesting. Kung sakaling ngang mapunta si Davis sa Golden State, malaking boost ito sa kanilang lineup. Maaaring magdala siya ng malakas na presence sa paint, scoring threat at veteran leadership na pwede nilang kailanganin lalo na sa playoffs. Isipin nyo, si AD na may experience sa deep playoff runs, pwede talagang mag-level up sa dynamics ng Warriors. Samantala, sa Dallas Mavericks, mas nakafocus na ang management sa rebuild sa palibot ni Cooper Flagg, lalo na't nahihirapan ang koponan na makakuha ng panalo sa kasalukuyan. Isa pa, nagkaroon ng malaking pagbabago sa front office matapos tanggalin sa pwesto ang GM na si Nico Harrison na nagbunsod ng panibagong direksyon para sa team. Kaya't habang nananatiling bahagi pa rin ng Mavericks si Davis, patuloy ang speculation kung may magiging trade at kung paano makakaapekto ang mga pagbabago sa kanilang future plans. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Cousins na magiging interesting si AD sa Warriors o mas gusto nyo siyang manatili sa Dallas? Samantala, good news ito para sa Lakers fans. Matapos ang ilang buwan na pagpapagaling ni Adutiero sa kanyang injury, sa wakas ay cleared na siya para maglaro sa laban nila kontra Milwaukee Bucks. Dapat ay maaari na sana siyang mag-debut sa game nila laban sa Charlotte Hornets kanina, pero dahil back-to-back games ang schedule, mas pinili ng Lakers na i-hold siya para sa mas malaking laban bukas. Kaya siguradong sigurado na, Thiero will suit up for the Lakers. At mga idol, dito nagiging mas exciting. Si Thiero ay kilala sa defensive energy, length at athleticism na kayang magbago ng pace ng laro. May kakayahan siyang dumipensa sa multiple positions, mag-contest ng shots, at magbigay ng instant hustle plays. Eksaktong-eksaktong kailangan ng Lakers ngayon lalo na sa mga moments na bumabagal ang opensa at depensa nila. Sa pagpasok niya, nagdadagdag ito ng fresh legs, defensive versatility at additional rim pressure na makakatulong para ma-relieve ang big load ni Reeves at Luka. Kung magamit siya ng tama ni JJ Redick, pwedeng maging isa itong underrated spark na magpapataas ng intensity ng Lakers lalo na kontra sa isang elite team tulad ng Bucks. Kayo mga idol, gaano ka-excited makita ang first game ni Thiero? You know, I would expect him to play tomorrow. I don't know the decision tonight, but... Samantala, LeBron James, papalapit na talaga ang kanyang matagal nang hinihintay na season debut. At ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, ito na ang pinakapositibong update tungkol sa kanyang sciatica injury mula training camp. Habang nagpapatuloy ang 5-game road trip ng Lakers, sinabi ni McMenamin na nakapag 5-on-5 na si LeBron nitong Wednesday, first time niya in 6 months simula playoffs versus Minnesota. Pero mas malaki ang balita noong Thursday dahil full participant na siya sa practice at walang pain sa lower back or right side. Ibig sabihin, positive response ang katawan niya sa heavier workload. Ngayon, minomonitor ng Lakers kung paano tatanggapin ng katawan niya ang back-to-back practices. Pagbalik ng team next week, posible siyang mag-full practice with the main roster on Monday at kapag tuloy-tuloy ang progression. Sabi ni McMenamin, there's a game on Tuesday. We're in the timing now where next week could be his season debut. At kung mangyari yan, history agad. Si LeBron ang first NBA player ever na aabot sa ika-23 season last season kahit nasa ika-22 taon niya, solid pa rin ang numbers ni LeBron. He averaged 24.4 points, 8.2 assists, 7.8 rebounds, with 51.3% field goal at 37.6% three-point shooting across 70 games. At ngayong papalapit ang kanyang pagbabalik, mas lalakas pa ang Lakers na ginagabayan ni Luka Doncic at Austin Reeves, and currently with a record of 8-4, enough para manatili sa upper tier ng West kahit wala ang kanilang superstar. Kung bumalik si LeBron next week, mag-iiba ang ihip ng hangin sa buong Western Conference. Yeah, Malika, as big as the news was on Wednesday that LeBron played 5-on-5 for the first time in nearly 6 months since the playoffs against Minnesota, Thursday was even bigger because he was able to get through the practice, I'm told by multiple sources, and he was a full participant. They did 5-on-5 drills. He was able to move without any lingering pain in his lower back or his right side. And obviously, you know, he is now in the mode of, if he continues to have this progression, he could get a practice with the Lakers on Monday when they return off this 5-game road trip. And then there's a game on Tuesday. I mean, we're in the timing now where we can be looking at the schedule next week and say, hey, that could be the game where we see LeBron James making his season debut, which will be making some history. The only player in league history to have played 23 seasons.